Actually, naka-case na to. Tanggalin ko muna yung phone case niya. Yo guys, wait lang. Dahil hindi pa rin ako makamove on doon sa nabasa kong comment na na-receive ko doon sa YouTube channel ko. Ang sabi, bias daw ako mag-review. Well, totoo naman na bias yung review ko kasi nga nagbebenta ako. Paano ka bibili kung puro negative yung sasabihin ko? Kaya ko naman magbigay ng review na puro negative yung sasabihin ko. Actually, pangalawang video ko na to. Yung unang video ko yung ginawan ko ng reaction na yung video ni Unbox Diary. So ito ngayon, ito naman yung gagawin ko, yung video na ate. Ate, hiramin ko muna yung video mo. Huwag kang mag-alala, lahat ng mga komentary ko, lahat ng sasabihin ko ay tungkol sa smartphone, hindi tungkol sa'yo. Huwag kang mag-alala, nanggagago ako pero hindi ko yung gagagawin ko. Okay, tara, let's go. iPhone. Tapos, tignan nyo naman yung harap niya. Pag inopen mo, parang iPhone din. iPhone. Parang iPhone din. iPhone. Parang iPhone din. Bakit ka bibili na isang smartphone na mukhang iPhone? Mukhang iPhone sa harap, mukhang iPhone din sa likod. Tapos malaman-laman sa bandang huli na hindi siya iPhone. Anong tawag doon? Nakaka-proud ba na imitation yung smartphone mo? Ha? Pero guys, Android lang to Infinix Smart 8. And ang daming bumili nito guys. If you can see dito sa yellow basket, tingnan nyo yung mga review. Ang daming bumili. Napaka-legit talaga nito. And ito yung phone case na sinasabi ko na sobrang ganda. Sobrang ganda na pala ng case na yan. Paano naging maganda yan? At bakit naging maganda? Ha? Kung naghahanap ka ng magandang case, meron dyan sa yellow basket. Meron dyan yung leather design na case. Yan yung totoong maganda. Design pa lang maganda na. Tapos pwede mo pang lagyan ng mga credit card mo, debit card, or ID, pera. At kapag nanonood ka sa Netflix or YouTube or kahit anong movie na na-download mo, ay pwede mong gawing stand yung case. At may kasama na ring magnet yan. So para ma-close mo talaga yung kapag na-fold mo yung case niya. Kahit mabitawan mo yun, malaglag mo, safe na safe yan. Tingnan mo naman, napaka-elegant ng design. Yan ang totoong magandang case. Ayun nga pala, bakit ako nagbigay ng positive review? Okay lang yun, sa case lang naman. Pero doon sa smartphone, pura negative yung bibigay ko. Ato nga pala, sinamahan ko pa ng isa pang design ng flip case dyan. Baka hindi mo nagustuhan yung unang design, may isa pang design dyan. At ang maganda dito sa pangalawang design ay may kasama siyang free na tempered glass. Ceramic tempered glass po yun. At kung sakaling ayaw mo naman ng leather tapos flip na case, meron naman ako sinabad dyan na shockproof na case. Armor case talaga yun, matibay talaga siya. 128GB na siya at 8GB RAM na siya guys. Swerte niya, nakabili siya ng 128 kasi alam ko sa ngayon nagkakaubusan ng 128 na internal memory. Dalawang variant kasi yan may 64 sa 128 yung internal memory. Pero sa pagkakalam ko, hindi 8GB of RAM yun. Alam ko 4GB of RAM lang. Siguro may RAM expansion din si Smart 8. Kaya naging total siya ng 8GB of RAM. Pero alam mo, again, sasabihin ko ulit sa'yo, yung extended RAM, yung RAM expansion, wala pong kwenta yan. Kung pwede mong i-off mo na lang dahil sisirain lang yan ang phone mo. Ito lang yung nasabing specs ni ate girl. At wala na siya nabanggit na ibang specs. At maliban din sa mukha siyang iPhone, yun lang yung nabanggit niya. Kaya manonood na lang tayo ng ibang videos, ibang content creator na gumagawa ng content about dito sa Smart 8. Tara, let's go. Magbibigay pa tayo ng maraming negative feedback. Negative review. Let's go. Sa likod, para lang siyang iPhone. Pero, sa harap guys, nagmumukha na talaga siyang iPhone. Bakit ganun? Ano bang meron sa iPhone? Bakit bilib na bilib kayo sa design ng iPhone, ha? Yung design, kayang-kayang gayahin po yan. Pero yung specs and features na meron yung iPhone, bakit hindi nyo magaya? So dahil meron siyang ganyan para sa mga notification kapag nagcha-charge, ibibilhin mo na. No, ang laking tulong sa buhay mo yan, no? Grabe, no? Yes, eto ang pinakabagong Infinix Smart 8. Sa halagang 3,000 pesos, napakasulit na talaga netong phone na to. Pagdating dito sa kanyang display, meron ka ng 6.6-inch HD Plus display with 90Hz refresh rate. Yung size ng screen, hindi naman big deal sa akin yan. Pero gusto ko lang malaman mo na kapag mas mataas po kasi yung refresh rate, mas malakas din yan sa battery consumption. Pansin ko sa mga smartphone ngayon, parang pinaka-standard ng refresh rate is 60Hz. Kapag below 60Hz, mga 30, ramdam mo talaga na mabagal yung phone. Pero kapag nasa 60, sakto-sakto lang siya. Pero kapag umabot ng 90, 120, mas smooth siya tingnan, lalo kapag nag-games. Yun nga lang itong Smart 8, hindi naman to pang gaming kaya hindi mo rin mapapakinabangan yung 90Hz na yun pagdating sa gaming. At saka isa pa, pagtaas ng refresh rate, paglakas po ulit ng
battery consumption. And punch hole na rin siya. Also, meron din siyang tinatawag na magic ring na kung sa iPhone ay tinatawag na dynamic island. Yes guys, lumalabas to kapag ginagamit yung Face ID at kapag nag-charge and more. Yes, napakaganda, di ba? Amazing! Amazing na pala yun. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang performance, malakas na rin siya with its Unisoc T606 with octa-core CPU. Yung Unisoc T606 na yan, masyadong mataas yung nanometer niya. 12 nanometer po yan. Kaya kung pang gaming, hindi po siya recommended para sa akin. Kapag mas mababa po kasi yung nanometer, mas maliit yung nanometer, magkakalapit po yung mga transistor. So pag mas malapit yung mga transistor sa isa't isa, mas mabilis na nakakapag-travel yung mga electric signal. So kapag mas mabilis makakapag-travel yung electric signal, mas less yung battery na nakukonsume niya. At saka mas malakas yung computing power. At kapag ganyan, 12 nanometer, mas mabilis na uminit yung processor niyan. Kapag uminit, maka-experience ka na ng FPS drop, so kayo magka-crash yung games. Kung meron mang makapagsabi sa'yo na nakapaglaro naman daw siya ng ML, smooth naman daw gamitin, siguro lowest graphics yung gamit niya doon. At saka mas magandang tanungin mo rin kung gaano katagal ba siya nakapaglaro ng ML ng tuloy-tuloy. Siguro kung hindi ka hardcore gamer, hindi ka pikunin na tao. Kapag may iba kasi na kapag nakaramdam na konting lag, napipikon na eh. Kung hindi ka ganun, pwede na sa'yo to. And kapag Antutu naman ang pag-uusapan guys, 235,000 na po yung kanyang nakuha dito. So yung performance nito is around 6,000 plus na pala. Ganon siya kalupit. Kung Antutu lang yung pag-uusapan, totoo naman. Lelevel siya sa mga smartphone na umaabot sa presyo ng 6,000. Kung Antutu lang yung pag-uusapan. Paano naman kung pag-usapan natin yung ibang aspeto? Diba? Kapag tumitingin ako ng smartphone, hindi na ako nagbabase sa Antutu score. Kasi minsan parang ka-hype niya rin yung megapixel, yung RAM expansion. Kasi may iba na nadadaya yung Antutu score. And again, kung Antutu score yung pag-uusapan, le-level talaga siya sa ibang smartphone na mahalaga ng mga 6,000 pataas. Ang tanong, paano kung yung quality ng smartphone yung pag-uusapan? Le-level kaya yan? Para sa akin, pagdating sa design and display, perfect na talaga to. Pagdating sa design and display, perfect na talaga to. Napakinggan mo yung sinabi niya, design at saka display. Perfect na daw. So hindi niya nasabi na pwede siya, na maganda siya pang gaming. Hindi niya rin nabanggit na maganda yung camera. Well, ano pa bang ine-expect mo sa smartphone na ganyan? Syempre, kapag ganyan yung smartphone, syempre kung pang YouTube lang, Facebook, TikTok, okay na yan. Kung bata or matanda yung gagamit, pwede na yan. Ngayon sa camera naman guys, okay lang siya. Makakakuha ka na ng magandang larawan with its 13MP main camera at 8MP selfie camera. Yes, you might not have a photo like an iPhone, pero for its price guys, this is definitely the best phone that you can get ngayong 2023. Alam ko naman na yung mga bibili nito, yung mga kapos talaga, yung budgeted talaga. Kaya check natin yung mga feedback ng mga unang gumamit na ito. Check natin din sa community kung maganda ba, kung ano bang mga issue, ano bang experience nila sa Smart 8 na to, sa Infinix Smart 8. Check natin dito kung ano yung mga comment ng mga Infinix user, ng Smart 8 user. Yung isang nag-comment, ang problema niya, kulang daw sa mga features. Siguro yung smartphone na gamit niya dati mas maganda, tapos nag-downgrade siya ngayon. Yung isa naman ang problema niya sa pag-charge, hindi niya daw ma-monitor kung nag-charge ba talaga yung phone niya kasi may ilaw daw dun sa screen, hindi niya makita yung percentage kung maangat o hindi. At yung isa naman ang concern niya, pawala-wala daw yung data doon sa Smart 8. Minsan nagkakaroon, minsan nawawala. Yun yung problema niya. Medyo mahirap yung problema na yun. Paano kung naglalaro ka ng online games tapos nawala bigla yung data mo, di ba? Di GG. Ganun pa rin, may concern pa rin sa wifi, sa data, tapos may nag-comment na umiinit yung charger. May nag-concern din na data, battery, screen, kasi hindi niya na-explain kung ano yung mga concern doon. May nag-concern din na after ng system update daw, mabilis nang malowbat. May nagtanong din kung pang gaming ba, pang CODM daw, yung Smart 8. May sumagot na nag-FPS drop pa rin, kahit lowest graphics na. May nag-comment din na hindi daw makunat yung battery. So yun lang sa video ito. For sure hindi ka na bibili pag inalok itong bumili ka na itong Smart 8, diba? Sa mga ginawa, sa mga pinagsasabi ko dito. Pero syempre, social experiment, tatanungin pa rin kita, aalokin pa rin pala kita na bubili nitong Infinix Smart 8. Click mo na lang yung yellow basket dyan. At saka baka gusto mo na rin bumili ng mga case, nandyan lang, may tempered na rin. Click mo na lang yung yellow basket. Yun lang naman sa video ito. Peace out.